Hi guys, good morning. Ayan, papunta po tayo ng tindahan. Nagising si Papa Bits. Pati siya nagising na din. So yan, sasama po sila. Magwo-walking daw, magwo-walking. Kasi nahiga pa si Papa Bits. Sabi ko, bumangon ka dyan dahil may pupuntahan tayo. At saka, for today's video, nakauwi pala si Jing kagabi. Dahil nagtanong po siya kung anong ulam namin. Yun, binidyohan ko yung ulam namin kasi send namin sa kanya. Kaya ayun, sabi niya, uuwi daw siya dahil nagugutom daw. So ngayon tulog pa si Jing. Ito yung lupang binakuran na ayan. Yung may-ari dito ang sobrang sungit. Kasi ang ganitong kuan nila, ganitong, hindi ko alam kung anong pangalan nito, na barbwire. Hindi pwedeng sabitan ng mga hangir. Yan, napakalawak po. Binakuran po ng may-ari. Napaka ano po yung may-ari nito. Bawal sabitan ng mga hinangir mo na labahan. At saka nandun po yung sa amin. Ayan. Sa kabila lang. Yan po. Yung sa amin. At dito, bagong sinemento ni Uncle Amid yung daanan nila dahil pag bumabaha is dito na pupunta yung tubig. Yan yung mga ano, yung mga niyog. Maraming bunga. Pakalawak po ng ano, lupa. Ng lupain. Yan, pati si Udit kasama. Sige. Nag-practice si Papa Bits. Dali, kay nagpapukawan to ibunjing alas 6. Magpagising kasi si Jing alas 6. Siguro hindi, baka yung klase niya mga ano pa. Alas 8, ganun. Dali. Dali Papa Bits. Yun, naiwan si Papa Bits, naiwan. Si Sia, oh. Naiwan si Papa Bits. Ako tayo nakapagluto ng ulalamin nila. Ulalamin. Kasi nag-booking pa. Tapos natin magluto, magplaplansya pa po tayo. At nandun si Jing, nagpaplansya ng uniform. Nagising na po siya. Ha? Len! Hindi na ka mo makaon. Ha? Nano?
Kreslin! Kreslin! Ano na niya pagbalik paghigda? Waray pa. Lusubit ko. So, lingkuran lusog. Dili ba ilusog na di gawas kay itlami sa ilusog ta para makabuk ka. Ayan. Kreslin! Ada na, pero nahigda pa. Sige na, sige na. Paray ko. Ang kiri-kiri. Ato dito tapuan. Ato dito ilo nga pouch. Dito. Ito na. Ay, kuya. Ilo nga pouch. Anak. Pakadina, didina. Anak ka na sa grego. Kapay pati. Ganyan lang po karami yung kanin ni Kreslin. Sa baon. Ganyan lang. Tapos, halos hindi pa maubos. Halos tayo ko yan. Oh. Guys, gusto ko na pumasok doon. Gusto na lang niyang pumasok. Kain ka muna dyan bago ka pumasok. Nakadutuan ka na. Kuhan kutsara. Ito naman kay Sansan. Sige na. Kain na kayo, kain. Charan! Sinang? Paso ah. Buti pa si Sia nakag-walking. Si ate, ayan, kagigising lang. Sinang, sinang? Pray. Pray muna. Mainit ha. Na-pray.
Let it allow for this jacket with herbal curses for devil to cast a light on it. And fire from the left. Sige. Kaya kayo mag-iinit kitang tubig para liligo kasi malamig yung tubig. Ano pa malas na tubig? Ang oras na rin ng Pasig. Hindi? Alas 8 siguro. Kaya 7:30 man aircon. 7:30 man flag ceremony. Kada adlaw. Oo. Ito na flag ceremony. Ambot, kadad na yung flag ceremony. Ang dili, lunis lada tira flag ceremony. Patira sa masa. Kain, kain. Ay nga. Shine. Shine. Tapos pa tayo. Kanon pa? Kanin pa daw, kanin. Kanin. Ganyan pag umaga. What? What? Lusad, lusad. That's what I'm doing. Ano man natin? Dog. Magdudungan ka mo pagkarigo ha. Okay. Pero, yung kuya makarigo pa. Magjojo na lahat
Maigi kasi si siya dahil hindi po siya gisingin. Hindi ka magsasakripisyo. Isang kalabit lang, gising agad. Si Ate Agoy! Babalik pa sa paghiga. Parang na kayo papabit. Kanin pa! Ay, si President, kanin pa daw. Tika. Adak mapapabang na. Kung kanin pa. Adak may bunay pa. Gusto mo bunay? Pero magsisiring na gusto mo bunay. Bye. Bye. Kaya naalis na po si Jing. Hinay daw, sabi ni Sia. Ingat. Wow. Saira. Pasok, Shera. Let's go no. Saira. Ay, naliwat. Shera. Aalis na si Tito Jing. Takbo, Shaira. Bye. Da. Pasak ba? So, ayan, natapos din tayo magplansya ng uniform ni Sansan. At pinaligo ko na yung dalawa, pinagsabay ko na lang. Kasi kasunod na maligo si Sansan. Ganyan, pag sumasama pa tayo sa pag-walking ni Papa Beats, na ano po yung oras natin. Ako po yung nahasol dahil nagkakaanda po likit na po ko sa gagawin ko. Hindi ko na alam kung ano po yung uunahin ko. So, ayan, paliguan ko muna. Tapusin kong pagligo yung dalawa. May hawak-hawak po ako na cream silk. Nandito na po tayo sa portion, guys, na bihisan to the max. Dali. Bukas, Pasok pa na. iwan ko kung makapasok si Sia dahil sasamahan ko naman po si Adrian papuntang CTU. Pareho namin hindi alam kung saan banda yung CTU. Pero nagtanong po kami kay Jing kung paano makapunta doon. Siguro baka na naman si Sia maka-absent kasi ganito. Hindi alam ni Papa Bitch yung mag-asikaso sa kanila. Okay lang si Chrislyn dahil papaghidbanin ko na naman. Okay lang ito ate. Midyas na si Chrislyn, midyas na. Ang una, kaya nagkiban na pagkatutulahan. Oo, hidban. Dahil maaga na naman po kaming aalis. Mga alas 4 pa lang. So, ayun yung Tito Jing namin nakaalis na. Mahirap talaga yung mag-uwian si Jing dahil ngayon na umalis siya alas 6, mga alas 6:30. Makakadating yun mga alas 7 na. Mas mahirap yung pagbiyahe. Okay lang kung dito lang sa yung paralan niya na pinagtuturuan.
CIS. Kaso lang napalayo po siya. Ay, nang kwan. Lingkuran na gamay. Buti. Ayusin mo yung pag-medyas. Medyas mo siya na kuwan. Hugaw. Nagkahugaw na. Nag-ano kala kakulot. Nagsuha. Iskulahan. Nagkahugaw man. Nagkadumi agad. Nagkadumi. Wait, kumain ka pa ba? Nagkadumi agad. Dali. Medyas. Dali. Tado nga. Si Christine ka din nakakuha ang pag-medyas. Papasugad ko anay medyas. Dito mo uunahin para pag-unat. Madali lang. Okay. Pero akin na muna yung isang paa. Mamaya na magsapatos. Sige daw, Christine. Sugar na ba't imo medyas? Ikaw, titinutduan ka pirmi. Di ka nakakasunod. Oh. Di, masayon la. Di. Kuan. Hanan, tuwalya. Kuan ito electric pan Christine. Kadi na siya. Agi kay mamaya na ito nga pag-kuanit sapatos. Upo. O, ba't nakaharap ka? Talikod. Agoy. Timubok. Paano tro kay akuan pa. Kung nasan mo buhok mo, Preslin, kay mabasa pa. Pag hindi naman natin inaano yung buhok nila, tinatali, agoy. Pag pupunta ko sa eskwelahan, parang mga ano na, parang ng mga aswang. Nadak, may balon na Maripak magbutang himbalon. Balon dayon it imog papakiana. Anil cutter na to ko Roslyn kay imo. Yan.
ano ka, what? Magpulbo, pagkulon. Magpulbo ta. Ay pagdamo ah. Ano ito? O sige. Tignan. O sige, ano wong. Kulon, kulon. Nawawala yung nail cutter namin, nawawala. Didi, Chrislyn. Butok. Ito di lang plastic. Ikawan mga butok. Ayusa ito na imo bag, ayusa. Ikaw waray mo pa ayusa ni mo bag ano. Adi, kuan. Balon, sulod ha. Bag. Ate, lagi mo. Pag-abot. Ito po guys, papasok na po kami. Siya. Sulod mo na ning balon, Chrislyn. Kadi pagkuha na ni Baki. Nakatamdag niya. Ito, wala na. Ganda to. Sa. Ito. Chrislyn, masabot ka nga niya laban at imo kulo. Pagbabaklo na gadla. Sa amin noon, aral pa kami. Pinapalo yung kamay na mahaba ang kuko. O siya. Tubig mo ha. Pakadi. Dali. Tuk daw kay abubo ka. Ganda. Ganda.
pagsubad na may cutex. Di pa bagay yung may cutex sa inyo. Madak, di ba diri at tumaupay madak? Okay, nakakain yung germs. Bigay doon kay Papa Bits para hindi mawala. Oh my gosh! Nagpulbo na tiya. Ate, kanay ene. Ito. Yun, naibot. Ikadala. Sila to na tuwalya. Ay, kate. Ate ba? Hindi na ko magtala ka itong ate. Di aman. Fruta ito. Yan, ready na po sila. Ready na po silang umalis. Para tumahimik na po ako. At nang makapag-breakfast din. Ayan, si ano lang muna yung ihahatid. Si Sansan at saka si Creslin dahil medyo maaga pa. Alas 8 yung klase ni Sia. Sabi ni Papa Bits, babalikan na daw lang niya dahil maghihintay na naman daw siya doon para bumukas yung magbukas yung eskwelahan ni Sia at saka dumating yung yung teacher. So, babalikan na lang po niya si Sia. Excited naman po si Sia ang sumabay. Mabalik na niya, Papa Bits. Mabalik. Hintay ka lang. Ayan si Sia, hindi nasabay sa pag-alis nila dahil medyo maaga pa. Sabi ni Papa Bits, maghihintay na naman daw siya doon. Kaya si Sia, waiting. At saka, madidinig naman po namin pag bumalik na si Papa Bits. So, ayan, mag-almusal po tayo. Ayan yung sobra ni Sia na kanin. Tapos may dalawa pang lumpia. Ininit ko. At saka hotdog. So, mag-almusal din po tayo. Na para magtuloy-tuloy na po yung routine natin. Balak namin ngayon ni Papa Bits, hindi lang balak kay gagawin talaga. Lilinisan po na namin yung likod namin dahil yung damo napupunta na po sa bintana namin at yung bubong akyatin ni Papa Bits dahil kukunin niya po yung dahon ng niyog. Kain muna, kain. Mainit yung lumpia kasi ininit. Dalawa na lang po yung natira. Asan na kaya banda ngayon si Jing? Pero madali lang naman po yung biyahe pag nakamotor. At parang hindi pa naman mainit yung panahon. Sakto lang yung biyahe niya. Alas 6. At saka meron pa ako nitong natira na lumpia. Hindi ko inubos lutuin. Naghihintay yung estudyante naming isa.
Dalagang Pilipina, yeah. Sinakuha natin tubig. Sulod ka na. At si Dian yung sasama. Si Dian lang muna yung pinasama ko dahil yun nga, maglilinis po tayo ng bahay. At saka, hi Mime! Dumaan po si Chandria. At saka, may pupuntahan din si Adrian dahil magpapaprint na po siya para sa interview sheet daw. Inanuhan po siya, sinindan, kailangan ipaprint para dalhin bukas. Yun, didiretso po siya sa sa Palawan siguro dahil binigyan po siya ng pambaon ng mama niya. So, ayan, tapos na po tayong mag-breakfast. At iniinom ko lang po yung kape ko. Nag-iisa na lang po tayo dito sa bahay dahil marami pa po tayong ligpitin, guys. Yan. Tingnan nyo yung natin. Makalat pa. Makalat pa po tayo. Yan, makalat pa. Kailangan pang magligpit. Kaya hindi ako sumama munang kay Sia. Yan, yung kwarto. Makalat din. Nandun yung ni Jing. Hinubad na damit. Yung kay Sansan, okay lang. Siya lang naman. Maayos na. At dito naman, inano na po ni Adrian. Yan. Itinayo na po niya yung yung foam. Pagwalis na lang po yung yung kulang ko. Magwalis tambo. Yes, yan. Meron na naman laman yung basket natin, guys. Yan, meron na naman laman. So, ayun. Mag-ano muna tayo. Magkakape. Ubusin muna natin yung kape natin. Kanina, kasi yung alarm ko, alas 5 talaga. Alas 5. Pero, kahit hindi mag-alarm yung cellphone ko, nagigising na ako nun. Nagigising na ako ng mga alas 4, na lang po akong bumangon kasi parang maaga pa. Pag alarm ng alas 5, bumangon po tayo, ginising ko si Jing. Kasi hindi naman po siya nagsabi na kung anong oras po siya magpapagising. Basta ginising ko lang siya mga alas 5. Sabi ko, Jing, anong oras ka? Aalis, sabi niya, alas 6. So, ayun, nakagsaing na po tayo. Kasi Papa Beach, dito naman po siya humiga sa may, sa may folding bed. Tapos ako naman sa folding chair. Bali, tinabi ko yung, yung folding chair at saka folding bed. At naghihilik pa. Sabi ko sa kanya, uy, bumangon ka dyan, maglakad-lakad, sabi niya. Tapos pinatay ko yung electric pan sa kwarto nila Sia. Si Sia, pag pinapatay talaga yung electric pan, nagigising. Inisip ko muna, yung bibilihin ko sa tindahan. Sabi ko, at naisip ko si Uncle Amid, pinuntahan ko na lang siya doon. Sabi ko, okay lang na sa Lunes na sila mag-umpisa. Dahil sabi niya, baka mga Biyernes daw. So, parang alanganin, Biyernes, Sabado, Domingo, titigil sila. Sabi ko, sa Lunes na lang. Tapos, sabi niya, okay, sige ko, no, kasi yung CR naman niya, hindi pa natatapos para ma-straight yung, yung pagtrabaho nila. Tapos yun, sinabihan ko si Papa Bicho, ibangon dyan. Punta ko dun sa labas, sasama ka. Yaw ko, no, sige. Tapos siya tumayo, yun, napasama.
Tas pumunta muna kami doon sa unahan, tas pabalik kila Uncle Amid. Tas yun, pagbalik namin, ano na, alas 6 na. Naliligo na si Jing. Nagplaplansya na po yung nagpaplansya na po siya ng uniform niya na pang itaas. Sabi kong dali-dali naman ng oras. Kaya ayun, nagkanda ugaga tayo dahil magluluto na po tayo ng ulam para sa mga baonin ng mga bata, magpapakain, tas magpapaligo, tas magpaplansya pa. So yun, bali na talaga ako na kinakapos sa oras pag sasamahan ko pa si Papa Beach na mag-walking dyan kasi yung paggising ko sa umaga, gamit na gamit talaga yung oras ko. Hindi pwedeng i-easy dahil yung oras madali lang. Ako po yung napapagod sa paghahabol ng oras. Kung si Papa Beach, anuhin pa natin, agoy. Diba guys, dapat si Papa Beach na po yung magano sa sarili niya. Hindi na po niya ako hintayin kung ano yung gagawin niya. Para naman po si Papa Beach robots na kung hindi natin susian, hindi gagalaw. So, ayun kanina, pagkatapos niyang maglakad-lakad, pumasok siya, tapos kinuha niya yung itak niya. Sabi ko, anong gagawin mo? Yun, sabi niya, maglilinis daw siya sa sa likod. Tapos hiram kami ng ladder dito sa kabila dahil akyat daw siya sa bubong. Sabi ko naman, okay daw yung katawan mo na nagagalaw, nakikilos kasi nag-iiba po yung pakiramdam nag-iiba yung pakiramdam mo dahil yung dugo mo, 'di ba guys, nag-circular, tas parang yung katawan mo nababanat na parang nababanat ba, ganun. Yun kasi ako naman, hindi ko naman kinakailangan na maglakad-lakad lang, mag-walking pa sa labas dahil dito lang sa loob. Ko na, kahit nung pabalik-balik dito sa doon sa kwarto, dito sa kusina, pabalik-balik doon hanggang pa sa labas, kung ano ang kukunin, yung pag-init ng tubig nandun sa labas. Na po tayo, na-exercise. Kaya parang ganado yung katawan natin araw-araw. Hindi yung magkatapos magkape, babalik sa higaan, matutulog. Tapos maghihintay si Papa Beach ng matapos kong ayusan yung mga bata. Sasabihan pa, papatid na sila, babangon. Pagkatapos maghatid, babalik na naman sa kwarto, may higa. Or kung kumain man, pagkatapos kumain, higa. Anong exercise yung nagaganap dun? Dahil ito lang, magmumotor papunta doon, hindi naman po siya bababa. Tapos hintayin na naman yung oras pagkuha kay Tia, pagkuha kay Chrislyn, pagkuha kay Sansan, mamimerkado kami. Yun lang, tas balik na naman sa kwarto. Kaya palaging pakiramdam po ni Papa Beach, yung katawan niya palaging mahina, yung pakiramdam niya parang lalagnatin, ganun. Sabi ko nga sa kanya, mag-exercise ka palagi, mag-exercise. Yan, sabi nila lakad-lakad, katulad dito sa kapitbahay. Naglalakad-lakad kahit doon lang, palibot-libot, mabalik-balik, nakaganon lang yung kamay, nandito lang sa likod. Ayaw niya kasi ang inisip niya baka daw siya madapa. Agoy, Ginoo. Paano siya madadapa? Hindi naman siya bulag. Papa Beach talaga. Nagpapasaway si Papa Beach. Nagpapasaway sa atin, guys. Sabi ko nga sa kanya, wag mong pakiramdaman yung mga nararamdaman, wag mong pakinggan, wag mong alagaan, ikilos mo. Mag-practice ka. Yun, sasagutin lang tayo na, mahina na nga. Mas lalo kang ihina kung ganyan lang po yung ginagawa mo, matutulog ka lang palagi. Parati ka lang nakahiga. Anong exercise nun na matatawag na yung kama, nakukusot na lang. Oh
may galiwa. Yan ang ano natin lababo. Pero mamaya-maya na po yan. Mamajikin lang po natin yan, mamajikin. Man, yung estudyante nandito na. Ibig sabihin, alas 10 na po yung oras. Yan. So, meron na po kami ng ladder dito kila Chandria. Iwan ko kung mabigat to. Kaya? Palusot namin yung ladder dito. May kabigatan din, may kabigatan. Sige. So, ano muna? Sorry. Oh my gosh. At kailangan din ipalusot dyan sa barbed wire. Hanggang doon sa likod. Kain. Sige. Yan, sabit na, sabit. At kailangan natin din lumusot. Yan. Agoy, my gosh. At nandun na si Papa Bit sa taas. Ayan, inumpisan na po niyang kunin yung mga dahon ng niyog. Marami na po yung nakasampa. Ngayon lang po na bigyan ng time. Kasi ayan, hindi mainit po yung panahon ngayon. Tas mahangin. Ano na po yung oras? Mag-alas 11. Kaupo lang si Papa Bits dahil madulas daw yung yung bumungan madulas. Dahan-dahan lang, baka magdiretso. Yan, kasi hindi na namin matiis talaga yung yung ingay ng dahon na yan. Yan, tapos yung mga damo, kumakatay na po sa barbed wire. Tas, ayun na po sa dingding namin, doon sa kwarto. Umaano na doon sa bintana namin. Kumakatay na rin. Wire ha, wire. Wire at kuryente. Agoy. Baka maputol yan. Tapos, tayo na lang yung ng mga dahon ng niyog. Ilalagay natin dito. Itatabi po natin. Nag-over the bakod po kami. Nag-over the bakod. Oh my gosh. Langgam. Yan, lumipat na po si Papa Bits dito sa kabila. Tapos na po dito. Dito naman po kami sa kabila. Tumawid po si Papa Bits. Saka yan, marami na pong damo dyan sa likod namin. At yan, ang sarap kuhain itong itong buko. Yung silot.
Ito yung mahirap anuhin, finishingan kasi nakadikit na po yung bob wire. Siguro didiskartehan na lang po nila yan pag finishing, kung mag-finishing na po. Yan po. Hinay-hinay lang, Papa Bits. Sa wakas, ayan, nalinisan na po namin yung bubungan. Nakuha na po yung mga dahon-dahon. At nandito na po sila naka-imbak sa tabi. Si Papa Bits nandoon pa sa ano. Nandun sa taas. Agoy, yung ano natin, marami na namang nakadikit na amorosikos. Ganito. Masakit po. Yung nakakadikit. Masakit na Makati. At ito na lang po yung ano namin. Kukunin. Yung mga damo-damo na nakakabit dito. Nakakatay. Pero naman, ay, maraming ano, yan. Masakit po yan makakagat. Yan. Kunin natin yung puno ng nakakakatay dito sa ano. Oh, aray. Aray, natusok ako. Aray, aray. Yan. Yan po ang kumakatay. Papunta dito. Sa taas. Kailangan kunin. Baka ito ang dahilan ng ano. Dadaanan ng bitin. Pero wala namang bitin dito, guys. Yan yung ano. Yan, napakarami. Napakarami po sila. Doon kayo, doon. Doon. Ayan, bababa na si Papa Bits. Hawakan natin, baka magkaliring. Dahan-dahan. Mataas pa naman. Ray. Maraming umano na sa akin na ano. Langgam na pula. Ray. Marami na. Nakaano na sa atin. Sus. Inuubo na yung ano natin. May kumakatay po dito. Ayan, kalabasa. Hindi lang natin po kukunin. Baka po siya bumunga. Hayaan lang natin po siya dito na kumatay. Ayan. Kalabasa po yan. So, ayan, nalinisan na namin po yung likod namin. At saka medyo inanuhan na ni Papa Bits yung mga damo dito. Hinakbasan. Para maliwalas na pong tingnan. So, ayan, kailangan namin nang ipalusot uli. Aray! Yung langgam sumot na sa ating lubluban ng damit natin. Kinakagat na yung papipang ko. At saka yung suso na natin nagoy. Ginoo ko, guys. Nakikishare din yung yung langgam na pula. Ayan si Sia, nagpunta siya dito. Oh, ibalik mo na tong gunting. Dali, mauna ka nang lumusot doon. Baka madaganan ka ng hagdanan. Yan, pareho po kaming napagod ni Papa Bits. Mamaya na namin sasauli yung ladder. Parang yung langgam nandito na sa buhok ko. Yan, marami pang pumasok sa ko, sa pajama. So, ayan po guys, for today's video na po si Papa Bits. Hubad. Napagod si Papa Bits. Napagod sa pag-akyat. So, ayan for today's video po guys. Thank you for watching. Bye-bye. Shout out po sa lahat ng mga viewers natin, subscriber, silent viewer. Sa inyong lahat po, mega love shout out. So, ayan, bye-bye muna. God bless us all.